Okay. Magsabi po sa loob. Ibig po sabihin niya, Greek, Hebrews 4 po ang ibig sabihin ng peace of the Lord be with you. Okay? So ngayon pong umaga ay nadakot po tayo sa ating sa salita ng Diyos. Binasa po ni Brindalin, maganda po yung sa magandang balita ng Biblia. Ang sabi po yan ay pag sumakita ninyo na pagharian kayo ng Diyos at gawin ang kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob ng Diyos. Okay po, magandang nakalagay sa Tagalog na magandang balita. Yung isa pong salin ng Biblia sa Tagalog, ang sabi ko dito ay, ngunit, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang nakalagay ko dito, bigyang halaga. Ito po sa pinasa ni Brindalin, pagsumakitan. Sabihin natin sabay-sabay, pagsumakitan. Ang Tagalog po kasi natin ay maraming ibig sabihin ng Tagalog. Ngayon po, mag-i-study po tayo ng Word of God para po sa paglalim natin, para magkaroon tayo ng ugat sa salita ng Diyos para makapamuhay tayo. So ako ngayon tatayo ko ngayon bilang guro at kayo naman estudyante para makita po ninyo ang root words na pinanggalingan nito. Kaya po binabanggit po yung mga salin para meron po tayo maintindihan. Lalo po yung mga hirap pagbasa, pakita niyo po mabuti at yung mga salita nang hindi maagaw yan ng diablo sa iyong puso. Sa binasa ni Brindalin, ang nakalagay upang sumakita ng kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban. So huwag natin muna pong usapan yung promise kasi ang promise at ang lahat ng bagay ay kanyang ipagkakaloob sa inyo. Sabihin natin sabay-sabay, lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Nanin ko say, yung lahat ng needs mo, lahat ng pangangailangan mo. Dito sa atin sa bagong balita Biblia, ang sabi dito, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang binanggit ko dito, bigyan ninyong halaga. Sabihin sa sabi, bigyan halaga. Bigyan halaga. Sabihin tinuturo ko value. I-value natin na mabuti ang kaharian ng Diyos. Ang sabi dito, at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Bigyan halaga yung kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. So, ang ganda po, no? So, bawat salin, mayroon pong ipinapahayag sa atin ng karunungan. Na magagamit po natin, may apply po natin. Ang salita po ng Diyos na sulat, ang tawag po dito ay applied knowledge. Sabi sa applied knowledge. Applied knowledge. Ito yung salita ng Diyos, yung karunungan ng Diyos na nasulat na kailangan lang natin unawain. At pag naunawaan natin, binigyan tayo ng understanding, may i-apply po natin siya ng tama. Okay, mamaya po, pag-usapan po natin yung paalala ko lang po yung mga ID mamaya. Amaw na po yung tatlong kabataan para hindi po tutulugan ha. Masusunod si Naniko. Abang nagad kayo pagkatapos ng tatlo, kasi tinutulugan nila ako eh. Pag-pray ko itong mga ito. Tapos kasunod si Aisel. Sel, pangatlo ka, handa ka kaagad kasi si Tatay Pastor ay busy, wala bang tulong ito. Salamat, magbibigay pa ako mamaya ng blessings po sa lahat. Now, makikita po nyo, napakahalagang maunawa natin ito. Na napakahalaga. Sa New Living Translation, ganito po ang mapapasa natin sa Matthew 6 verse 33. Maganda, sabi niya, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Parang pares na naman. Kaya lang, sa binasa ng Brindalin, sa salin, ang pagkaliwan ay pagsumakitan. Sabi, pagsumakitan. Sa binasa ko ngayong isang salin ng magandang balita, sa mababaw, ang sabi, bigyang halaga. Sa isa, pagsumakitan, meron pang effort na gagawin. Hello? Meron kang gagawin. Sabi mo sa katang, may gagawin ka. Sa isang salin, ang sabi niya, bigyang halaga. Ibig sabihin, value ng pinag-uusapan dapat mahalaga sa atin. Ang Bible natin, kung hindi mahalaga sa atin, dyan lang yan, nakadyan lang yan sa gilid. Aalika mo lang.
hindi babasahin. Basta, yan, wala, ganyan ang value. Kaya pag ang Bible durog-durog na sa kababasa mo, ibig sabihin, may mahalaga yun sa may-ari. Pero kung simula nung binili, year 2000 hanggang ngayon, bago pa rin, ibig sabihin, tamad yung taong kakabili nun. Yung may-ari nun. Ibig sabihin, walang value sa kanyang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, i-value natin ang kingdom of God. At ang sabi niya, mamuhay ng righteously. Mamaya maunawan po natin yung ugat ng pinanggalingan. So yun po yung ibig sabihin. At ang sabi niya, in God, ang sabi niya, and He will give you everything you need. Minsan, sa pangangaral ng pastor, ang iniintindi lang ng mga takapunin, kung ano yung benefisyong pwede nila makuha sa Diyos. Samantalang may naunang dapat gawin, dalawa ka lang eh. Sabi niya, mapabilang ka sa pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nasa kingdom of God ka, nakapalog ka, kasama ka sa disciples, and then mabuhay ng righteous, matuwid. Tama. Tama? Yung po yung hinihiling. At yung pangako, ibibigay talaga. Alam na nyo sa lahat ng pangailangan. Sa prayer, makikita nyo, bago mo palang hilingin, alam ng Diyos. Nandun po ba kayo? Kaya lang, ang gusto ng Diyos, gawin ang kanyang kalooban. Kaya nga po, ang panalangin ng daily bread, araw-araw yan eh. Matthew 6. Ang sabi niya, ibigay mo sa amin, sampay nawa ang ngalan mo dito sa lupa. At ang sabi, kung paano sinasamba sa langit yung pangalan, sampay ka ng mga tao dito sa lupa. At ibigay mo sa amin ang aming pagkain sa araw-araw. At huwag mo kami, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang pumasok sa mga tukso. Nagpipray po ba kayo ng araw-araw ng ganyan? Dapat ganyan po ang prayer natin. Dahil turo ng Bible yun. Now, ibig sabihin, yung blessings, ibibigay talaga ni Lord John. Ngayon, kung hindi tayo mabubuhay ng ayon sa salita ng Diyos, ang hirap nun. Kaya sabi ko dito, sa 33, makikita po niyo dyan, may dalawang pamantayan. Ang sabi ko, seek the kingdom of God and live righteously. Sabi sa NIV, as a New Living Translation, ang pagkaliwan sabi niya, seek the kingdom of God. Sabi natin, seek the kingdom of God. At ang pangalawa, in live righteously. And then yung promise, matutupad po sa atin. Now, pumunta po tayo sa pinanggalingan po ng malalim na salin na pinanggalingan ng lahat ng salin na ito. Yung dynamic na salin na nanggaling sa wikang Grego. Bago po na isalin ang King James Version, galing po siya sa Greek. Nung makakilala sa Panginoon si King James, yung hari ng Inglaterra, siya po ang nag-utos na magpa-imprenta ng Bible galing sa Greek, salin sa English, at nakapangalan sa kanya, King James Version. Kaya sinabing version kasi version po yun ni Haring James. Siya po ang nagsuporta, siya po ang nag-finance lahat, hari po siya. Siya nagtustos ng milyon-milyong kopya ng Old Testament and New Testament para mag-isa lang sa isang malaking yung 66 books na yun, isama lahat kasi walay-hulay ko yan para magkaroon ng tinatawag na Bible. At para may mababasa mga tao, ganun po ayun maging alagad po ng Panginoon si King James. Kaya pinagpala ng Panginoon yung taong nag-disciple sa kanya. Yun mo, kaya kung ikaw ay may calling na mag-disciple ng isang politiko na nakaupo, maganda yun. Mayroong gagawin ng Diyos ko. Amen? So makikita po ninyo, ngayong umaga, nais ko pupunta natin ng King James. At yun ang himay natin. Mag-study tayo. Tingnan natin, kasi dito sa pinasa natin, ay makikita po natin dyan yung mensahe. Napangit po yung dalawang sabi sa Tagalog sa New Living Translation. Yung New International Version ay kahawig po siya ng King James. Kaya pumunta na lang tayo sa King James. Okay, sa King James po, pakilabas ko saan? Yung Matthew 6:33 King James Version. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Malalim, di ba? Malalim siya sa pagkasalin. Napansin po ninyo na sa simula pa ng salita, mababasa po niyo salitang but.
Yung word na but ay optional. Sino word optional? Option. Sabi niyo, but, ibig sabihin, pag binanggit po sa Bible yan, sinasabi po niyan, optional. Ibig sabihin, kung gagawin mo o kung hindi, nasa sayo. Sabihin mo sa katabi mo, it's up to you. Kung gusto mo ng blessings, kung susundin mo ang Panginoon, magpasama ka sa kanyang kaharian, pinag-aharian niya, ibig sabihin, maging alagad ka ni Kristo, o kung gagawin mo yung katwiran ng Panginoon, hindi, nasa sayo. Kung wala akong blessings, ngayon kung gagawin mo, magaganap sa'yo. So, naintindihan po ba natin salitang but? Amen. Hindi po yan yung paniki optional na salita. But, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Yung salitang seek na ginamit po sa Grego, bago po napunta sa King James sa English, dahil sa Grego, kalungkatin po natin sa Greek yung salitang first. Patingin sa. Ang nakalagay po dyan, nung tinignan ko po siya ay, ang salitang first ay proton sa Greek. Na ang ibig sabihin po ng proton means first in time, first in rank, first at the first. Ang ibig sabihin ng Panginoon, madaling salita, ang karya ng Diyos dapat i-priority. Never mo naman may prioritize ang kingdom of God kung hindi ka kasama sa kingdom of God, sa pinag-aarian ng Diyos. So, ibig sabihin, ituturo na kung gusto mo magkaroon ng mga bagay-bagay at protektado ka ng Diyos, yung all this thing na sinasabi mo sa biad into you, ay mapasayo, ang kailangan, isip mo yung kingdom. Hanapin mo yung karya ng Diyos at papabilang ka doon sa pinag-aarian ng Diyos. Ang sabi po niya, yung salitang proton, ibig sabihin, ay first in rank, kung siya yung unang dapat talagang gawin. Ang sabi nga dito po, first in time. Kaya nga po may mga turo po tayo lumalabas na dapat ang Diyos ay priority. First at the first. Hindi pwedeng pangalawa. Ngayon, kung matututunan po natin ang salita ng Diyos, ang Matthew 6, kung iyon po yung life verse nyo, lalong lalalim po ang pagpunahan kayo sa dalayan ng Panginoon. Kung atin pong ipa-priority. Kagabi po, problema po ako kasi mag-isa lang ako, dadalhin sa ospital lang tatay ko. Gusto magpadala, hindi ko madala. Marami pong i-consider. Pag nila sa ospital, paano anak ko, paano mga hayop. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo ko ng wisdom, anong dapat gagawin, at kayo ko mag-provide. At nung mapunta ko kayo, nakakwento ko, sabi ko, mahina na eh. Sabi ko, pag ito hindi nadala, sabi ko, observan mo. Sinama ko po siya, hindi ko pumunta sa bayan kasi matapang dalawang aso galit sa kanya eh. Kaya nung pupunta siya, nakapasok, tinignan niya, sabi niya, dalhin natin ito. Pag di naman natin dinala ito, eh baka mayroong pang sisihin. Kung ano, baka sisihin ako. Hindi namin nagawa yung nararapat. Buti na lang, si John, mayroong kaibigan. Andyan po si Kaki, TV. Ay willing tumulong. Akin ang pagtulong itong isang ito. Kaya yung biyaya ng Panginoon sa kanilang nagre-reserve ko, ibalik sa kanila ng doble. Amen. Sa kanilang spiritual, physical, emotional, at sa kanilang financial na pangangailangan. Ibigay ng Panginoon yung panging pahayag sa kanilang Panginoon Jesus. So, ang iniisip ko, gawain kinabukasan. Pag wala ako sa church, ano na? Kaya sabi niyo, sige, dalhin natin. Pakusapin mo si Mama, si Tia. Bantay ka ngayon doon, kuma-admit. Kaya ko siya bukas ng madaling araw, huwag mo na hintayin si ate, tapos punta ka ng church. Pagkatapos ng church, balik ka. Si Fred sa bahay, ay yung batang hindi naman natutulog yung pag hindi ako katabi. Pagdating mo nga kagabi, lumayas agad sa kanila eh. And then, pagdating nadala po namin. May prayer. Pagdating po sa Southfield, sa Exville, ito yung matinding balita. Ayaw po siyang i-admit. Sabi ko, patay na talaga ito. So sabi ko, kung ka na dyan, relax lang, para okay niyo ulit, hindi na napunta. So sabi ko, Lord, pray, ano ba ang dapat gawin? So ang ginawa ko, para makaihip, nilagay mo ng catheter, bahala ng Panginoon, uwi na lang sa bahay. So yun nga po nangyari, kasi hindi naman po siya mag-admit, puno ang Exville. Pag dinala ko siya sa Inares, baka doon matuluyan.
Alam niyo naman sa Inaris, pag wala ka yung ano, ang tawag dito, connection, wala, dito papansinin doon. So nandiyan po ngayon, inuwi namin, pagkatapos malagyan ng ating kaya kung na nakalabas ko lahat ng liquid. And then, sabi ko John, mauna na kayo, pupunin mo lang ito sa loob, sa loob-looban. Paglabas ko, wala na sila. Pas-pas ang takbo ko. Pagdating ko dyan sa bahay, wala. Sabi ko, saan kaya? Mamay, natin ko message. Naglugaw. Kumain na. Ngayon, inimanin ko kumakain ng binili ko ano. Nagpapapak. May sabaw. Ang masakit doon, nagpapalakas, tumitiran ng insulin ko. Sabi ko, tinamo ko nga. Tinanggal ka. Papalakas ka na. Tapos pinababagsak mo naman. Ginaganda yung hospital. Sabi ko sa kanya, mga kapatid, may kuknahin ko ito sa ating pinag-uusapan. Ngayon. Kaya ko na ako ito. So yung salita na proton, ibig sabihin, mag-prioritize ang Panginoon. So kaya, ito po yung pinag-uusapan natin. Isunod po natin yung salita. Ang kasunod po dyan, kingdom. Sabi niya, i-proton nyo ang kingdom. Ang kingdom po ay, sa Griego ay basileia. Ang ibig sabihin po ay royal power, kingship, dominion. The royal power and dignity conferred of disciples in the Messiah's kingdom. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga disciples ay makikita po yung kanilang dignidad na nasa kaharian sila ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, yung dignidad mo nasa kasama ka sa disciples. Dignity mo bilang kasama sa kingdom, pinag-aharian ng Diyos. So yun po yung ibig sabihin na makikitang kabilang ka sa disciples o sa pinag-aharian ng Panginoon. Pansin po yung pangatlo, para mabilis po tayo. Yung salitang righteous, sabi niya, ipi-first po daw natin yung kingdom of God, ipoproto natin yung basileia, yung kingdom, at ikalawa, yung mamuhay sa righteousness. Tingnan po niyo yung word na righteousness dyan. Sa Grego po ay di kayo soni. Nang ibig sabihin po niyan ay the condition acceptable to God. Ibig sabihin, yung salitang righteousness na pinakit sa King James, sa Greek po pinapaliwanag yung buhay na katanggap-tanggap sa Diyos. At paano mo naman malalaman ang buhay na katanggap-tanggap sa Diyos kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? Amen? Paano malalaman ang nakarapat-dapat ang matuwid sa harapan ng Diyos kung yung Word of God sa Biblia hindi natin alam? Kaya po dito sa atin ay dinidisciple natin ang bawat isang mag-devotion araw at gabi. Kaya nga po 3 araw lang kayo hindi mag-devotion. Yung mga disciple, pinapadala mo na ng update ng devotion. Kasi hindi ka makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos kung wala kang alam sa salita niya. Tanging ang paraan lang para makapamuhay kang katanggap-tanggap sa Diyos kung alam mo ang salita ng Diyos para doon. Amen? Amen. So dapat maluwaan po natin yung sinasabi ko dito. So sabi nga, yung condition acceptable to God. Pangalawa, integrity. Yung pong buhay na mayroong integridad. Ang Biblia din po nagtuturo niya paano ka magkaroon ng integridad. Ano po ba ang sabihin ng integridad? Ibig sabihin, ikaw yung taong makikita ka ng katotohanan, makikita sa iyong katotohanan na yung ating mga sinasabi ay nakikita sa ating buhay. Ang tawag po dito sa Tagalog, patotoo. Ang sabi sa Bible, tayo ginawang asin. Matthew chapter 5, ginawa tayo ilaw at asin, o asin at ilaw. Asin, bakit tinawag tayo yun asin? Sapagkat ang asin, ang pampa-preserve, pampalasa. Yung word na asin, sa Grego, at sa salitang Aramiko, pagkasalin po, ang tawag po doon na elite one. Ibig sabihin, yung mga tao, tinuturing pong elite one. Kayo, master ninyo ang inyong integridad, ang inyong patutuo. Na kung ano ang inyong pinangangaral, ipinamumuhay. Kaya nga ang pastor hindi pwede magturo kung hindi naman niya ginagawa. Tinuro ng Panginoon sa Matthew 23. Sa buong chapter, nang sabi niya, sundin ninyo yung mga tinuturo ng mga tagapagturo ng kautusan sapagkat sila yung hinirang ng Diyos para magpaliwanag, mag-interpret ng kautusan. Pero, ang sabi niya, huwag ninyong gagayahin ang kanilang ginagawa sapagkat yung itinuturo nila, hindi nila ginagawa. Yun ang problema nila noon. Kaya kung tawagin ng Panginoon yung mga Pariseo at mga Saduceo, mga hipokrito.
You hypocrites, sabi ng Panginoon, mga lahi kayo ng ulupong. Gustong pumasok ng mga tao sa karena ng Diyos, ngunit kayo ang sagabal. Ibig sabihin, yung maling testimony, ibig sabihin itong mga tagapagturo nito, wala po silang integridad. Sino po integridad? So yung word na righteousness, na tinatawag sa Grego dikasuyone, ay hindi lang yung sinasabing katanggap-tanggap sa Diyos, kundi ito po ay nagtutungkol sa ating integrity. Bilang alagad, sabihin mo sa katabi mo, nauunawaan mo ba ang salitang integrity? Yung word na integrity, kita sa atin ang ating sinasabi. Hello? And then, pangalawa po din, virtus. Ano ba ibig sabihin ng virtus? Kung ikaw ay merong anting-anting, ang sabi nila, ang mga iba, may anting-anting ka, may virtu. Hello? So, kung ikaw ay disciple, lalabas ang virtu mo. Kung anong klase kang... Ang sabi ko ng malalaman po ninyo kung anong klase akong pastor. Kung mayroon po magsusuri galing sa labas, ang challenge ko, kung gusto mo makilala ako, pumunta ka sa church, huwag ako ang imbestigahan mo. Imbestigahan mo yung mga disciple ko. Obserbahan mo sila, kung ano sila, yun ako. Kasi po yung disciples ko, reflection ng aking pagiging pastor. Kung balasubas ang aking disciples, yun ang pastor. Hello? Kung matino ang disciples, ibig sabihin, matino yung naging disciples. Ganyan po ba kayo? Kung yung mga disciples mayroong disiplina, may disiplina ang pastor kasi yun ang naging disciples sa kanila. Kung ano ang pastor, yun ang kanyang mga disciples. Kung sa ibang church, kung ano ang pastor, yun ang kanyang tinatawag ng mga membro. Kung ang mga tinatawag nilang membro ay hindi nagdi-devotion, katibayan po yun na yung pastor, tamad, hindi nagbabasa ng Bible yun araw-gabi. Amen? So yun po yung sinasabing virtus. Kaya kung gagawin natin na po yung word na virtus, ay malalim pa lang sinasabi ng Panginoon dito, akala natin ganun lang. Kaya kailangan talaga ang pastor nag-aaral. Pinagpala ang mga tao, ang mga disciples ng pastor nag-aaral araw-gabi. May pakinabang talaga sila sa kanilang pastor. Sabi ng Jeremiah, bibigyan kayo ng mga pastor na galing sa aking puso para ang mga tupay mapakain ng maayos. Tingnan po nyo, isa pa po dyan, purity of life. Ibig sabihin po ng dikasone o ng righteousness, purity of life. Sino word purity? Pure ang buhay. Kumbaga, pag sinuri mo, ano sabi? Puro talaga. Alam mo niya, ibig sabihin ng puro. Ang iba, pag pinatagay mo ng alak na puro, talagang pag ininom niya, talagang bumubuhay, sabi nila, oh, napaka-puro talaga. May tapang talaga. Pagka nakatikim ka ng suka, na talagang suka, pag tinigyan mo, puro to ha. Ibig sabihin, labas na labas ang kanyang resulta, pure talaga ang buhay. Kaya when sinasabi, mabuhay kayo sa righteousness, ang tinutukoy talaga ng Panginoon, purity ng buhay. Pure. Na pag sinabing ikay nasa Panginoon, makikita yung purity of life sa atin. Yung po yan. And then, ang sabi po niya, righteous. Yan, tinukoy po niya righteous. Ano po ba sabi? Correctness of thinking, feeling, and acting. Yan. Alam po ba ninyo na hindi lahat ng may pananampalataya tama ang kanilang ginagawa? Kaya halimbawa, tatay ko, matanda na. Opo, halos lahat naman kami, bunga ng tatay ko sa pananampalataya. Ako, si John, lahat kami, lumabas lahat kagabi sa Facebook, sa Facebook, lumabas lahat ng kanyang mga akay. Nag-pray sa Bicol, sa Batangas, lahat. Sabi, I declare healing to you, Pastor. So, ibig sabihin, lahat yung bunga ng pagngangaral ng tatay ko. Ang tatay ko po ay malakas ang pananampalataya mula sa panahon ng kalakasan niya. Nagpa-fasting siya ng 40 days. Tapos kung karami dito, nag-40 days yan. Sa Bicol, nag-21 days. Sa Bicol, nag-18 days. Nag-7 days itong nakaraan. Pagkatapos na yun, nag-20 days. Doon siya nahirapan. Ano ibig sabihin dito na ang word na salitang righteousness o dikasone ay tinatawag na correctness of thinking, feeling, and acting. Ang record na righteousness ay kailangan nung kung mayroong tamang
iisip, pakiramdam, at pagsasagawa. So, ibig sabihin niya, kailangan ko ng wisdom. So, anong wisdom doon? Dapat makita ng tatay ko. Dahil matanda na siya, hindi nakakayanin ng kanyang katawan ang mag-fasting ng mahaba. Nakayanan po. Nakadating ng 17 days. Hindi natapos ang 20 days. Halos grabe na, makikita mo. Ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ka pa mag-break? Hindi. So, nung mag-break na, hindi na kaya niya uminom, hindi na kaya tanggapin ang lamunan. Grabe na. So, anong wala doon? May pananampalataya siya. Kulang ng wisdom. Kasi ang right spirit dito, nagpapatungkol sa wisdom. Ang sabi dito, correctness in thinking, feeling, pati sa pakiramdam, and acting. So, kailangan ng wisdom. Ano sabi ko ng Kawikaan chapter 9? Kung nandito susunod yung verse 11. Ang karunungan, kung mayroon kang karunungan galing sa Diyos, mayroon kang correctness ng pag-iisip, ng pakiramdam, at ng pagsasagawa, ang sabi, hahaba ang iyong buhay. Then through wisdom, sabi niya, pag mayroon ka nito, hahaba ang iyong buhay. Ngayon, kung ginawa ko ang ganon, kakawalan mo ng tinatawag na wisdom o tinatawag na applied knowledge. Oh, maganda mo pananampalataya, walang kontra. Pero faith without wisdom is extreme. Sino word extreme? Extreme. Yung word extreme, pag binabanggit ko ng Bible yun, ibig sabihin, dangerous. Mapanganib. Ang pananampalataya walang wisdom. So, kailangan unawaan natin yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6, yung salitang righteousness. Sabi niya, if you seek first the kingdom of God, Proton, Basileia, and righteousness. Ang sabi po dito, diakosone, nang ibig sabihin po ay gamitan ng wisdom. Tamang thinking. Correct, dapat correct. Kaya kung magpapasting, kaliwa ko, magpapasting. Meron ng maintenance, kailangan gamitan mo ng correctness of thinking. Amen. Napakalaga ito. Kaya sometimes malaga po ang palalim ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang tawag po natin sa Tagalog, paghihimay ng salita ng Diyos. Hindi basta lang nag-i-interpret lang pag nabasa, magbibigay ng interpretation. Sometimes, at tawag yung dampot-dampot lang, mapanganib din po yun. Kailangan unawain ang ipinapangarap ng pastor kasi hindi niya pwedeng bawiin iyon. Ay, pasensya na kayo. Nung nakarang linggo, mali pala yung turo ko. Mawawalan ka ng integrity. Amen? So, ang buhay ng mga disciples nasa buhay ng mga disciples. So, kaya mga kapatid, sinishare ko po sa inyo ang kahalagahan nito. Then, ang sabi ko dito, yan, kailangan ng applied knowledge. Ang ibig sabihin po, wisdom ng salita ng Diyos. Yan dahil kung kaya, bakit kailangan natin siya araw at gabi. At kailangan din natin, hindi lang magbabasa ng Bible. Tulad po yun. Kasi yung fasting without prayer, sabi ko, dry. Nagsayang ka lang ng panahon. Kailangan kasi pag nagpa-fasting, meron po talagang bababasa mo sa Aklat ng Gawa, chapter 13, verse 1 to 2. Sabi doon, may mga propeta sa aklat ng iglesia, sa iglesia ng Antioquia sa Syria, 5 po sila. Ang iba po doon, bababata po ni Pablo at ng Haring Herodes. Sila po ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. So sa kanilang pagsamba, kaya ang fasting, kailangan may worship. Kung ako po ay, siyempre po, gumising po ako ng alas 4 para mag-prepare para sundin ng asawa ko. Alas 2 tulog pa yung bata, gising pa yung bata, hindi pa natutulog kasi inintay nga ako. Sabi ko sa tatay ko, tay, nagluto na ako ng lugaw dyan, bumangon ka, ako matutulog, kailangan ko ng konting oras. 1 oras lang po ang tulog. At 3 gabi na halos ako lang tulog kasi siya, pag nagbukas ang pinto, tatay iihi. Galon, binutasan ko yung galon doon sa ihi. At pag iihi po yun, maaawa ka. At sumisigaw na,
parang siyang nag-aagon eh, parang sumisigaw ng Muslim doon sa ano. Sinhirap, hindi ako pintado. Eh pag narinig ko po yun, hindi na ako tutulog, titingnan ko. Maawa ka. So kaya, kailangan po ng tinatawag na tamang pag-iisip. Kahit bata pa, kailangan natin ng understanding galing sa salita ng Diyos. So ito, seek Him first, His Word, day and night. Libre, walang bayad. Alam niyo kung ano may bayad? Romans 6, verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anak, nagugulat ako sa mga Pilipino, even yung mga mananampalataya. Pag sa kaligtasan, libre, ayaw. Pag sa kasalanan, may bayad. Gusto. Why? Because of lagan. So, libre. Ano nga sabi ng John chapter 1, verse 8? Pag dinulay-mulay natin ito araw-gabi, ang sabi, may promise doon. Ang sabi sa promise doon, ikaw ay uunlad at magtatagumpay. Ano nangyari ang pangako dito sa Matthew 6:33? And all these things shall be added unto you. In all your needs, sabi ni Lord, ibibigay sa iyo. So anong kailangan lang natin? Proton. Natin ang Basileia. At magkaroon ng tinatawag na righteousness. Ngayon, malalim ang righteousness. Kondisyon na katanggap-tanggap sa Diyos, may integrity, virtues, and purity of life, may tamang pag-iisip, at pakiramdam. Ibig sabihin, yung emotion. Kasi pag emotional ka, tinuturo ko po sa Indian, ang disciples, hindi po sila emotion lang. Sila nabubuhay sa commitment. At ang sabi po dyan, mayroong tamang acting. So kaya, congratulate po kayo. May pananampalataya po kayo, okay po yan. Pero wag natin gawing extreme tulad ng ginawa ng tatay ko. So kaya nung si tatay po ay ganun ang kalagayan at iniisip ko mamatay, hindi negative po ako. Ang iniisip ko, yung gastos. Sabi ko hindi kami prepared. Kaya ang asawa ko agad-agad nag-pray na Lord, nag-aapi na kami. Na huwag mo na ngayon siyang mamatay. Paabutin mo ng December. Matapos malang nagdamay ang Pinoy. Kasi cover na siya, libre na. Ang iintindi na lang yung paglilibingan sa kayong dadamitin. Tapos lang, libre na. Ay pag ito hindi siya nakaabot ng December, damay-damay ito. Sa gastos. Kaya mga kapatid, mag-isip po tayo. Gusto nyo makapumuhay tayo ng matuwid? Ito magtuturo sa atin. Gagabayan po namin kayo. Gusto nyo magkaroon ng Bible? Mag-pray tayo. Mura lang ang Bible. Ang magandang bilhin po nyo yung Bible na ano? Ang salita ng Diyos, Biblia. Napakagandang salin para sa isang pagbuhan at maging sa dabihan. Ang pangalan po ng salin, ang salita ng Diyos, Bible. Nandito ba si Lidiper? Nandiyan si Lidiper? Wala. Nandiyan. Dala mo bang Bible mo na? Dala mo yung Bible mo na na ang salita ng Diyos ay Biblia. Pakidala dito. I-introduce natin. Kasi gusto natin mag-seek ng kingdom, dito natin siya masasik. Ito, tingin po kayo dito. Yan. Ito po yung kulay. Actually, mura lang po ito. 380. Regalo ko sa inaanak ko, ang same naman. Pero Bible ito. Sabi nila. So, ang salita ng Diyos, Biblia, ang gandang salin ko dito. Pagkagandang salin. Nasa gitna po siya ng malalim at mataas. So, bibigyan ka ni Lord ng wisdom dito. Kapag araw at gabi, nagbabasa ka. Yung gusto pong magregalo ng Bible, ito po, bilhin nyo. Kung meron po kayong gustong bigyan ng disciples, 380 lang, pamuhunan na kayo. Kaluluwa na yun. Amen? Okay. Para sa kaluluwa. Anak, baka may bigay ko pa ito eh. So, meron po ba naintindihan mga kapatid? May learnings? May na po ang learnings? Okay, ano ang one word?
So, gusto ko yung learning nyo ngayon. Kasi wala pa akong linagay na topic eh. Bahala na kayo mag-isip kung anong topic ko. Kung isipin yung topic ko, sapsuy. Ano ba yung putahe hinalay ko ngayon? Hinahin ko sa inyo, ano putahe? Sapsuy? Kare-kare? Ha? Sabi ni Marian, KBS daw. Ano yun? Philippine Bible Society. So, yun po yun. So, ayun ang bahala maglagay dyan ng inyong, ano ba yung topic ni Pastor? Yun na yung one word nyo. So, kung gusto nyo malaman ko anong topic ko ngayon, yun yung one word, yun yung magiging one word nyo. So, ngayon po umaga, maaga pa naman, pagkatapos po ng ating service, may learning po tayo ng konti, may iwanan po yung pinang disciples, para po mag-meeting po tayo sa particular na urgent. Ito may atin po tayo. Lahat ng ating pangangailangan sa pagpapagawa ng lead nandiyan na. Ang kulang, hindi kaya ng kuryente natin. So, tinihan ko po yung ating pangangailangan at nakita ko kailangan lang natin pagmitingan. Kailangan ating project area, meron lang 16. So, ako'y nagkampas ng tinuro sa akin ni Mira na bibili ng generator ng 2070 ay 26,000. So kaya, magbibitingan lang po mamaya para makabili. Para matapos po agad yan bago mag-anniversary. Tapos na. Amen? Okay na. Para maihabol po yung isang CR. Kawawa naman yung sa babae. Sabi ko tuloy doon sa mga babae habang ginagawa. Ang ganda na ng CR ng lalaki. Sabi ko kasi special ang mga lalaki. Kaya tulong sulit. Sabi ko tatapusin din natin yan. Gagastos tayo ng mga 5,000. Ready po ba kayo sa prantinhagan? Yeah. Ngayon, paalala ko po sa anniversary, yung po mga gustong magkaroon po ng ambag para po sa paghanda natin ng pagkain para sa mga tinatawag nating gastos, ay magbigay na lang po kayo ininang Mila. Wala pong amount na sasabihin, yung kaya po ninyo, wala pong titingin dyan, si Lord na lang ang bahala po dyan na tumingin sa inyo. Amen po ba? So kung meron po tayo naintindihan, tapos po natin mga Bible at tayo mag-pray.